Amen. Isang pagpalang umaga sa bawat isa. Sino po ba masaya? Amen. Tayo po sa buhay natin Panginoon. At sa papuri mo na natin Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Praise God. Glorify your name. Hallelujah. Pagkinawa natin ka. Napakala Jesus. Maraming salamat Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po yung bawat ako sila mawin. Awin nyo natin. Also in this place. Praise
mawitin ito sa tabi natin mga bagay na gumugulo sa oras nito. Atin muna natin siyang papurihan sa ating Christ is my reward, and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I will set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is everything I need. Christ my all in all, joy in my salvation. Every soul will never fail. Heaven is our home.
Amen. At ngayong umaga tayo po'y dudulog sa panalangin. Una po sa lahat, ating itaas ating mga tagapanguna sa ating fellowship, buhat kay Pastor Greg, Starlisa Mitchell, at ang konferensya na darating mga kapatid sa Prescott, Arizona. Ito pong July. Kaya ipag-pray po natin ang tagumpay ng gawain ng Panginoon. Maging kay Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto, Sister Susan D. Cepeda. Mga missionary, especially mga kapatid ang India, pag-pray po natin sapagkat ito po yung pinitintig ng puso ang ating pong headship. At isama rin ninyo sa prayer ang Sitio. May mga kapatiran na naroroon, mga kapatid, at kaganina ay kausap ko. Maghahanap na tayo ng lugar na pwedeng pagkatipunan. No? Kaya kagabi sa ating Jubilee Night ay meron pong apat na tumugon dito sa altar, pero meron akong apat din na kinausap. So, pag-pray natin yung favor ng ating Panginoon at sila ay willing, mga kapatid, na maging kabahagi ng pagmimisyon. At ganoon din, isama natin sa prayer ang ating pong iglesia sa mga obligasyon at responsibilidad. Kagabi ay tumulong tayo sa ating church sa Muñoz. At kasama natin yung mga taga-Nueva Ecija kagabi. Kaya pag-pray po natin ang favor ng Panginoon bilang isang mother church at patuloy tayong bigyan ng Panginoon ng provision. Ang inyong lingkod, ganun din ang aking pamilya, maging kay Pastor Jet, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, Sister Ruth Gaba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Rudy Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinho, Pastor Nab, Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Suruiz. Ang Heartness Family, Sister Merlita Esteban, Sister Melda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At ganun din kay Brother Gian, Sister Seni Arzadon. Biyayaan sila ng Panginoon ng anak maging kay Jerry Corpus. Patuloy natin ipanalangin ang favor ng Panginoon sumakanya. Kay Pastor Rick Cordero, meron siyang meningitis. Isama natin sa panalangin. At ganun din kay Brother Getulio Celis Sr. for recovery, Brother Leo Hilot for recovery, at Sister Linda Caba sa kanyang breast cancer. At yung mga magdudonate po mga kapatid ng dugo, blood donor, siguro Tuesday, Brother Vincent, Tuesday ang napag-usapan. So, kailangan po ng blood donor na 3, pero ang tumugon ay nasa 6 ata. No? Kaya, pag may nangailangan ng dugo, itong mga disciple na ito yung talagang nagbubulong din. No? So, mga kapatid, patuloy natin panalangin ang ating kapatid sa kanyang pakikipaglaban sa karamdaman. Maging kay RJ Navarez sa kanyang gallstone at kay Sister Ella Corpus Complete Healing, mga kapatid. At kay Ana de los Santos, hindi siya makalakad dahil sa arthritis. Mga kapatiran abroad, kay Ella Malinaw, nakabase sa Taiwan, J. Marie Rapsing, Jing Macaraig, Belgar Velarde, Roxanne Esteban, mga kapatiran nating seafarer. Kaya yung focus po ng ating pong live ay para makapakinig sila ng pangangaral at mapalakas sila. So yung lamang muna, panalangin natin ang ating bansa at ganun din ang ating mga plano at desisyon, mga kapatid, at ganun din yung krisis na nararanasan natin. Yung krisis na nararanasan natin at ganun din yung bagyong paparating.
merong bagyong darating, super typhoon po ito, kaya ipanalangin natin na tayo ay ingatan ng ating Panginoon. Hallelujah. At hingin natin ang pabor at pag-iingat ng ating Panginoon. Mga kapatid na nag-apply abroad, patuloy natin itaas kasi may paboran ng ating Panginoon. Kaya yung mga mag-abroad, mga kapatid, ini-encourage ko kayo sa Taiwan na kayo mag-apply. No? Kasi meron tayong plano doon na mabuksan. Dahil yung ating mga aplikante na narinito ay tingin natin yung pabor ng ating Panginoon. So ngayong umaga, mga kapatid, habang lumalapit si Brother Bong, pangunahan tayo sa panalangin. Sambitin na natin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise His holy name, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas. Sa pagkakataong ito na kami tinipon mo, Panginoon, ang alab at apoy sa paglilingkod, patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa po sa amin, dakilang Diyos. Inaangkin na namin ang katugunan ng aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah! Praise God! Siya dakilang Diyos, maraming salamat muli sa umaga ito, Panginoon. Kami lumalapit at pakakumbaba, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali, kasalanan, Panginoon, sinasadya man o hindi ngayon sa dali, Panginoon. Muli linisin mo ang aming mga puso, maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagharap sa iyo, Panginoon, sa panambahan, sa iyong umaga, Panginoon. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Tulungan mo kami ngayon sa dali, Panginoon. Buwan sa iyong mga salita, Panginoon. Patuloy ka magpalaya sa bawat isa. Ito may maging karamdaman, Panginoon, maging sa krisis, sa kahirapan, maging sa klima ng panahon, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa at pagtanggol, Panginoon. Tunay wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka, O Diyos. Lord, ganun din, Panginoon. Tinatasin po namin sa iyo ang mga kapatid namin sa malayong lugar, Panginoon. Patuloy mo silang abutin, ingatan, proteksyonan, maging mga misyonan ng mga kapatiran, Panginoon. Ganoon din, O Diyos, ang may mga karamdaman ngayong sandali. Itinataas namin sa iyo ang himala at kagalingan ay ipagkaloob mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Muli, Panginoon, inaangkin na namin ang pagtatagumpay. Nalalabas kami sa gusali ito, Panginoon. Pinagpalat, itinatagpo mo na, Panginoon, pangailangan ng bawat isa. Salamat, Amang Banal, sa ilamang pong papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pagkalangin natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. We have a vision. We have a vision for His nation. We have a vision for His Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. At isang mapagpalang umaga sa bawat isa. At sa ating pong schedule of worship, ang ating pong Sunday School ay nagpapasimula tayo ng alas 9 ng umaga. At meron kayong assignment, mga kapatid. At Sunday morning service ay 10 a.m. At Sunday evening service ay 6:30 p.m. At mamaya meron tayong paghayo muli, mga kapatid. So meron tayong mga flyers na pinagawa po diyan sa 2,000. No? At bumili na rin tayo ng bagong speaker natin para sa evangelism. No? At biyaya ng ating Panginoon. At salamat pala sa mga kapatiran, no, sa inyong tulong dahil nakadagdag tayo ng 57 siguro na upuan. No? May mga kapatiran na nagbigay
kasi tinulungan natin yung Muñoz, kaya yung mga gamit natin dito ay ipinadala doon dahil nagpapasigula sila. Kaya nagdagdag tayo ng upuan para kapag merong isi-set out, ay meron na tayong maibibigay ulit. No? Kaya preparation yan kasi kung bakit dinamihan ko na, tuloy-tuloy ang pagpapadala ng mga manggagawa. No? Pwedeng magpahinga muna, dahil pagkatapos ay diretso ulit. Kaya kagabi ay hinamon ko rin yung mga daughter churches na kasi dalawang conference na hindi tayo nakakapag-send out. Kaya sabi ko sa kanila, dapat kayo muna yung mag-send out. Para sa grupo ng Las Piñas ay tuloy-tuloy yung ating pong pagpapadala. Ang ating pong panalangin Lunes hanggang Sabado. At yung numero, ito po yung aking pong cellphone number, mga kapatid. Kunin na lamang ninyo dyan. At dagdag na pabalita, July 10, ang aming pastor's meeting. At sa gabi naman ay men's discipleship class sa Mother Church. At July 13, ang Prescott Arizona Bible Conference. July 20 and 24 ay ang Tagum Davao Bible Conference. At July 25, mga kapatid, 26, pag-pray po ninyo, ang church natin sa may 13 Martires, Cavite, ay meron silang schedule of revival. Kaya yung 25, Sabado po yan, ay tutulong tayo para sa street preaching, no, sa evangelism. At tulungan natin yung ating pong iglesia sa lugar na yan. So, wala na po akong nakalimutan, mga kapatid. Hallelujah. At ngayon ay unang linggo ng month of July at meron tayong patotoo. So, sino po yung magbabahagi ng patotoo na ang Diyos ay may ginawa sa kanyang buhay? Amen. Hallelujah. Okay, pangunahan tayo ni Brother Vincent. Yung susunod, tumayo na lamang, mga kapatid. Ayan, isang mapagpalang umaga sa lahat. Praise God. Ayan, so yung nagbabalak sumunod, gusto yung matagalan ko para makapag-ready pa kayo kasi di ko alam, lagi na lang pag si Pastor nagsasabi na sinong nagpapatotoo, parang naghihintayan. So sige na, mauna na ako para may time pa kayo mag-ready. So medyo matagal na rin na yung pagte-testimony natin dito. Praise God, naibalik na. So 1 month, siguro yung previous month, yung June, alam naman natin na kung saan kami pinapatapon na lugar. Ilan ba yung tatlo yun Albay, tapos 1 linggo lang yung pahinga, sinundan ng Marawi, ayan. Pero di ako nakapunta dun sa lugar ng Gera kasi wala na rin oras. Tapos 1 week na pahinga, ulit? Pinatapon naman sa Pangasinan. So kung saan lang kami pinapadalanan yan. Pero praise God kasi laging iniingatan ni Lord yung biyahe. Alam natin na yung mga aksidente ngayon napakadalas na. Meron nga sa news recently lang, nasagasaan na. Tapos nasagasaan na naman. Hindi raw nakita nung nagmamaneho na may nasagasaan pala. So yung nasagasaan, tinutulungan ng mga nakita. Tapos may sunod na sa nasagasaan na naman. So yung mga ganyan na tingin natin na pangkaraniwan na biyahe, pero sa totoo lang, yung pag-iingat sa atin makarating dito. Malaking pagpapala yan galing sa ating Panginoon. At bukod doon, kung talagang gusto kong ibalik na kaburihan sa ating Panginoon kasi alam natin ating pastor, busy rin. Ang dami ring schedule ni Pastor Sandy. Pero praise God kasi hindi naman hawak din ni Pastor yung schedule. Kailan siya i-invite para pumunta sa ibang lugar. Hindi ko rin naman hawak. Kailan ako ipapatapon sa kung saan-saan. Pero praise God kasi hindi nagsasabay na i-assign ako ni Pastor para may gawin dito sa Las Piñas kasi wala siya. Tapos pag ako na may wala, nandito naman si Pastor. Praise God kasi hindi namin hawak yun. Pero si Lord talaga yung nag-aayos ng schedule na hindi magsasabay na maubos yung Las Piñas. Kaya ganun ang pagkilos sa ating Panginoon, talagang pinaglalaban niya yung iglesia ng Las Piñas. Kaya sa Diyos lang ang lahat ng kapulitan.
Okay, si Brother Gian mukhang tatayo. Okay, sino pa? Sino pa? Hallelujah. Okay. Kung wala na, tayo ay magbibigay sa ating Panginoon. Hallelujah. Kanina, pagbukas ko po ng ating pong page, ay nabasa ko yung mga comment. Isa puro sa nag-comment, mga kapatid. Mga kapatiran natin naroon sa Taiwan. Kaya ang challenge nila, Pastor, nag-aantay na kami rito at inaantay namin ang gawain ay mabuksan sa lugar na ito. So, tapos, may nag-chat din sa akin kaganina, sabi niya, Pastor, yung ating plano dito ay papasimulan na po natin. Doon mismo sa kanyang lugar na pinagtatrabahuan, doon mismo. Sabi niya, Pastor, sayang kung siguro mga 4 na taon ang nakalipas ay mga nadala ko na yung ating mga kababayang Pilipino. Kasi nawala mga kapatid yung ating church noon. Nawala. Hindi ito recognized dahil ang pumunta doon ay si Pastor Don at si Pastor Richard. Hindi nila dala yung asawa nila. So, hindi recognized. Kaya, dahil hindi madala yung asawa, so pinabalik dito, kaya si Pastor Don humahawak ngayon ng simbahan sa bahagi ng norte, no? Sa Pasugin, hindi ako nagkakamali. Nagpapastor siya ron at mabunga. At si Pastor Richard ay nandito muna. So, nabanggit ko ito, mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit nawala. Hindi nawala yun dahil walang naligtas, kaya yung mga kapatiran doon ay nangalat sila. Kaya nung pumunta nga ako doon, actually last December pa, at itong month of June, pangalawang beses na bumalik ako dyan, na ang purpose ko doon ay muling mabuksan ang gawain sa lugar na yun. So, nabanggit ko kagabi na merong Taiwanese, mga kapatid. Nung nag-revival ako sa church natin sa Taipei, nagbigay siya ng 2,000 NT dollars. No? Ayaw ko sanang tanggapin dahil wala pa tayong simbahan doon, pero sabi ng ating residence pastor doon, Pastor, kunin mo na yan, gamitin mong panghamon. Kaya binanggit ko sa inyo ito, kasi sabi niya, hamunin ko raw kayo. Pag kayo ba hinamon, tutugo kayo. Tatlo lang. Mga Pilipino, matatapang yan. Pag hinamon, talagang kumakasa. Okay. Siguro konti pang exhortation. Hallelujah, mga kapatid. Sige, Romans 10 verse 14 and 15. Basahin natin ito. Habang binubuksan yung ating pong monitor, tuloy ko lang yun, Merong mga kapatid na nangako. Actually, may mga kumakausap na sa akin, tinatanong kung ano yung gusto nilang itulong. Kaya sabi ko sa kanila, ang tamang pagtulong ay suportahan ang gawain ng ating Panginoon. No? May mga kapatid ang lumalapit sa akin. Ako po ay natutuwa dahil bihira yun sa isang mananampalataya na may puso na handang tumulong, lalo-lalo na sa pananalapi, mga kapatid. Lalo na ang pinag-usapan natin dito ay church planting. Kaya kaganina, pinakita sa akin ni Sister Susan yung pangangaral ng ating national leader sa Mandaluyong. Sabi niya, tingnan mo yung pangangaral ni Pastor Boyet at yung pangangaral mo kagabi, isang espiritu. Mga kapatid, patungkol ito sa church planting. No? Kaya, ito pinaklaro ko lang ha. Nagbibigay tayo dahil sa bagay na yon.
merong patutunguhan yung ating pong pananalapi. Alam niyo po, nung ako po ay nangaral sa Taipei, meron pong isang kapatiran doon. Dati dumagalo siya sa ibang fellowship. Sabi niya, Pastor, yung turo sa amin, kapag ikaw ay may banal na espiritu, dapat tumutugon ka pagdating sa sacrifice. Kinuwento niya kung anong klase ng sacrifice yun. Marami siyang alahas, earrings, kwintas, pulsera, singsing, lahat yun gold. Ang sabi ng pastor, isakripisyo nyo sa gawain ng Panginoon. At kapag yan ay nagawa mo, meron kang banal na espiritu. So, ibinigay niya. Sa madaling salita, ubus lahat kanyang alahas. Kaya sabi ng pastor sa kanya, dahil wala ka ng alahas, wala ka ng may sasakripisyo pagdating sa pagbibigay, wala na ang banal na espiritu sa iyo. Grabe turo. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nandirito na sa Father's House, huwag ka nang maghanap ng ibang fellowship pa. No? Kasi, ito na nga, yung sinasabi natin dito, ito ay, mga kapatid, tamang pamamaraan ng pagtulong sa gawain ng Diyos. Alam niyo, marami akong kaibigan. No? Mga kilalang mga tao, mga negosyante, hindi lang bilyonaryo, pero kahit kailanman, mga kapatid, hindi ako humingi ng tulong sa kanila para suportahan ang gawain ng Diyos. Hindi ko ginawa yun. Meron nga gusto magbigay, mga kapatid, ng lupa. Sabi niya, Pastor, tayo ang ng simbahan. Yung aking amo, si Sultan Pax Mandalato. Sabi ko, hindi namin ginagawa yun. Hindi namin ginagawa yun. Tsaka baka mamaya, dumating ang panahon, balikan ako. No? So, my ministry, nagsimula akong pumasok sa pastoring at the age of 18. Ngayon ang edad ko ay 57 na. Mga kapatid, buti nga yung iba may sasakyan niya. Ako hanggang ngayon wala pa. Pero hindi ko dinadain yan. Ang gusto ko lang sabihin, mga kapatid, sapat na ipinoprovide ng Diyos ang aming pangangailangan na nakakakain kami at natutustusan ng iglesia. To make the story short, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, integrity. Na nagsasalita ako, mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos at sa ginagawa ng ating pong fellowship. Tingnan niyo sinabi rito. Paano sila magsisipang-aral kung hindi sila mga sinugo, gaya nga ng nasusulat? Anong pagkaganda ng paani ang mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Mga kapatid, tumutukoy ito, giving makes the gospel go. Ang sabi rito, bago makarating ang mga ngaral, kailangan may magpadala. Ang pagbibigay ay nagiging tulay upang makarating ang ebanghelyo sa mga hindi pa nakaririnig. Mga kapatid, ang iyong handog ay nagiging pamasahe ng misyon. Ang iyong suporta ay nagiging pagkakataon ng isang kaluluwa na makarinig tungkol kay Kristo. Kaya nga meron nakapagsabi ganito, your giving becomes someone else's opportunity to hear the gospel. At yun yung totoo. Yung binibigay mo, marami ang naaabot. Mission work. Pangangailangan ng ating simbahan, katulad niya, nakita ninyo mga kapatid, meron tayong mga nabili na i-provide, pati mga silya. No? At hindi lang yan, nasuportahan natin yung ating daughter church sa Muñoz, Nueva Ecija. Nandito sila. No? Ay bago ko sila pinaalis, mga kapatid, pinakain ko muna, binigyan ko po ng pamasahe, pagkatapos ibinigay ko rin yung kanilang renta. Yung renta nila, 20,000 lang naman. Po. Amen.
Kaya diyan napupunta yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya doon sa inyong sobre, may nakalagay doon, i-address ninyo kung para saan ang inyong ibinibigay. Amen? Hallelujah. Kaya ngayon, tulungan tayo ng ating Panginoon at pangunahan tayo ni Brother Gian sa paglikom ng ating mga handog at kaloob. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa araw na ito sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa aming Panginoon. Alipin niyo, Panginoon, ang aming daramdaman at mga pasakit sa aming katawan, Panginoon po God. Salamat, Panginoon, sa aming bibigay. Bless po, Panginoon, ang pagpapasal. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Give me oil in my lamp. Give me oil in my lamp. Give me burning. Give me oil in my lamp. Give me oil in my lamp. Give me burning. Give me burning to the flame of faith. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my heart, make me humble. Give me peace in my heart again. Give me peace in my heart, make me humble for another day. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, Amen. Dalangin ko na pagpalain ng Diyos ang ating mga handog at kaloob. Sa Acts chapter 13, beginning verse 1 hanggang 3. Nais kong basahin po ito at ganito ang pagkakasabi. Sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Cyrene at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na Titraka at si Saulo. At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod niyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Na magkagayon nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin, at may patong ang mga kamay nila sa kanila ay kanilang pinayaong sila. Ay po saglit na yun po at manalangin, Panginoon, buksan mo po ang aming espiritual na kamalayan, ang banal mong Espiritu siyang mangusap, na ang banal mong salita ay magsilbing kalakasan, pagkaunawa, at sa ikatitibay ng aming pananampalataya. Ingatan mo kami hanggang matapos ang gawain ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Meron po lang ako ipapakita sa inyo na picture. Ito po yung isang illustration. Yung nasa bahagi mga kapatid na kulay green, yan po ay umiilaw. At yung bahagi naman ng kaliwa na kulay red, hindi sumisindi. Yung kulay green, tumutukoy yun sa salitang present. At yung kulay red naman, tumutukoy yun sa nabakanting upuan. Meron kasi isang pastor na dating engineer by profession ang gumawa ng mga upuan na may sensor. Pag may umuupo sa silya, sumisindi po yung ilaw, at kapag walang umuupo sa silya, patay po ang bumbilya. Sa madaling salita, nakadepende ang liwanag ng kanilang simbahan ayon
sa bilang na dumadalo. Kasi kung maraming dumadalo, maraming ilaw o bimbilya ang bumubukas at nagbibigay ito ng liwanag. Kasi yung disenyo ng ilaw, hindi nakalagay sa kesame na katulad nito, kundi nakalagay yon sa ibabaw po ng upuan. Kaya kapag may umupo, dahil sensoration, bubukas yung ilaw at magbibigay ng liwanag. So, sa madaling salita, dun sa village na yon, mga kapatid, napapansin sila dahil sa liwanag na ibinudulot na galing doon sa loob ng simbahan. Kaya pag maraming dumadalo, mas maliwanag. Kaya madaling mapansin po yun ng mga kabahayan na naroon sa village. Pero kapag walang dumadalo, walang liwanag. Siguro sabi ng mga tagalabas, anong nangyari sa mga mananamba? No? Anong nangyari? Kaya yung nasa labas, tumitingin pala yan doon sa loob ng simbahan. Diba? Yan yung totoo. Pansinin na lang ninyo yung inyong kapitbahay, mga kapatid, pag araw ng linggo, maaga kayong gigising, magbibihis, alam nila kung saan kayo pupunta. Sa simbahan. Nasanay na sila ron. Pero maninibago sila, mga kapatid, kapag araw ng linggo, hindi ka pumupunta ng simbahan. Baka isang araw, tanungin ka nila, oh, di ba araw ng linggo, dapat nasa simbahan ka? Bakit wala ka sa simbahan? Huwag sanang mangyari yun. Amen? Pero, meron lang akong gustong ipakita sa katotohanan ito. Ang bakanting mga upuan, minsan dahilan ito ng kalungkutan. Bakit wala nang umuupo? May kwento, may nangyari, may mga bagay, mga kapatid siguro, na naganap sa kanyang buhay. Ngunit may mga bakanting upuhan na dahilan ng kagalakan sa langit. At ito yung gusto kong ipangaral. When empty seats make heaven rejoice. Yan ang gusto kong ipaksa rito. Mangungusap ako patungkol sa mission, mga kapatid, sa pagmimisyon. Kapag ang mga ito ay nabakante, na ang dahilan sila'y tumugon sa tawag ng Diyos at isinugo sa mission. Meron ngang nakapagsabi ng ganito, every empty seat filled by obedience become a place of rejoicing in heaven. No. Ang dahilan daw kung bakit may mga bakanting upuan dahil may mga tumugon sa tawag ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lalo na ako bilang pastor, hindi ako takot kapag may mga bakanting upuan na hindi na nauupuan dahil tumugon sila sa mission. Mas mabuting mabawasan ang tao sa loob ng simbahan kung mas marami namang kaluluwa ang nadaragdag sa kaharian ng Diyos. Kaya siguro kung hindi tayo magsisend out, mga kapatid, puno tayo. Maliit na ang lugar na to. Pero dahil ang ating pong fellowship ay hindi mega churches, ang ating fellowship, sabi nga ni Pastor Wayman Mitchell, ay katulad ng militan. Kung itutulan sa kasundaluhan, no? Meron tayong church planting. Yun yung
ng bisyo, na yung mga mag-asawahan na alam natin na mayroong pagkatawag ang Diyos sa kanila, kinakausap sila ng Panginoon. Ang ginagawa natin mga kapatid, isinusuko natin sila at sinusuportahan. Ito yung ibig kong sabihin, mga kapatid, ang bakanting upuan ng isang misyonary ay mas makapangyarihan kaysa sa upuang puno ng isang Kristiyano na ayaw naman sumunod sa tawag ng Diyos. Kaya, mas malungkot daw tayo kapag ang dami daw attendance. Mag-isip daw tayo kapag puno daw mga kapatid ang simbahan. Pero, kapag may bakanting upuan, magpasalamat daw tayo. Bakit? Kasi may mga tumugon sa tawag ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya ang bakanting upuan ng isang misyonary ay mas makapangyarihan kaysa sa upuang puno ng Kristiyanong ayaw tumugon sa tawag ng Diyos. Kapag ang mga upuan ay nababakante dahil sa pagsunod sa tawag ng Diyos, ang langit ay nagagalak. Ang Ebanghelyo'y sumusunod at ang kaharian ng Diyos, sabi ng Biblia, ito ay lumalawak. Yun ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Hahatiin ko sa tatlong katotohanan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Number 1, the empty chair, a symbol of sacrifice. Sinabi yan doon sa ating binasa, verse 2 and 3. Kaya ang unang kahulugan kung bakit mayroong bakanting silya, dahil mayroong pong nagsakripisyo. Mayroong mag-asawang nagsakripisyo. Yan ang dapat natin maintindihan. Amen? Kaya kung after ka lang na laging puno ang simbahan, mga kapatid, ay questionable yun. Questionable yun. Kaya ang sabi nga rito, ang bakanting upuan ay nagpapaalala na may isang worker, pastor o missionary na umalis upang sundin ang tawag ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay nagpadala ng missionary, ibig sabihin ng missionary, magpapadala ka ng worker sa ibang bansa, ang church na sender o yung church na nagpadala, ang tawag doon ay missionary church. Hindi lang yung pinadala natin na workers ang missionary, kundi pati yung church na nagpadala ay missionary din. Kaya kung babalikan natin mga kapatid, ang church sa Antioch ay gumawa ng napakahirap na desisyon. Isinugo nila ang dalawang pinakamahusay nilang tagapanguna. Take note hindi tira. Take note, hindi problema ng church, kundi ang sabi yung the best. Walang iba kundi si Barnabas at si Pablo. Kaya mga kapatid, ito rin yung totoo. Hindi natin inakahon ang mga potensyal na disciple. Nakatulad ng ibang simbahan, kapag Sunday school teacher, kapag tither, kapag may talent, mga kapatid, kapag soul winner, ayaw nilang ilabas. Kasi ang sabi ng pastor, mapipilayan siya. Sa totoo lang, mga kapatid, yung pastor na ganyan ang prinsipyo, tamad yan. No? Kaya magpadala ka, ibigay mo yung the best. Yun ang isend mo. Gagamitin ko lang yung testimony ni Pastor Jet. Si Pastor Jet, negosyante po siya. Bago siya, mga kapatid, umalis, malaking tulong sa akin. Gitarista, Sunday school teacher, at higit sa lahat, sa pananalapi. Alam niyo ho, di ko makalimutan yun.
Bago siya umalis, yung unang linggo, nag-tight siya ng 10,000. Kaya sabi ni Mrs., kamustahin mo nga si Brother Jen. Baka nagkamali siya ng ibinigay sa sobre. Baka ang naibigay niya ay pangsweldo ng mga tao. Kaya tinawagan ko, sabi ko, baka nagkamali ka ng inihulog sa sobre. Sabi niya, Pastor, hindi. Tama yung binigay ko. Sumunod na linggo, mga kapatid. Sumunod na buwan, yung 10,000, dinoble niya. Kaya, tinanong ko, sabi ko sa kanya, nakadil ka ba ng kontrata? Kasi isa po siyang kontraktor. Sabi niya, Pastor, hindi. Bakit mo na itanong? Kasi sabi ko, yung ibinigay mo, bakit ganun kalaki? Gusto ko lang sabihin sa inyo, ako, as a pastor ng Father's House, pag meron akong natatanggap na ganung sobre, tinatanong ko yung nagbibigay kung para saan. Hindi kagad kinukuha ko yun. Tinatawagan ko muna. Kaya nga dapat yung sobre ninyo, dapat pinakalagay na pangalan. Huwag unanimous. Lagyan yung pangalan. Kasi nililehans namin yan. Pinagpipray namin na pagpalain. Okay. So, sumunod mga kapatid na buwan, ginawa niya 30,000. Kaya, kinausap ko na siya. Sabi ko sa kanya, bakit ganito ka magbigay? No? Inaalam ko muna. Bakit ganito ka magbigay? Sabi niya, Pastor, kasi natatandaan ko noon nung wala pa akong trabaho. Nakadalo siya sa isang seminar. At yung lecturer, tinanong siya, pag edad mo ng 40 years old, ano ang gusto mong maging? Inilagay niya, mga kapatid, gusto kong maging milyonaryo. Yung edad niya na yun ay 40, naalala niya yun, at meron siyang pinirmahang blank check at inilagay niya kung magkano yung pera na kapag umidad siya ng 40 years old ay mahahawakan niya. Inilagay niya, nakatago yung cheque na yun. Yung cheque na yun, pinitapan niya nung siya ay bata pa at hindi pa mananampalataya. Ngayon, nung siya mananampalataya niya, pinakita niya. Sabi niya, Pastor, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya ako nagbibigay kasi pangarap ko yun. Pangako ko yun sa Diyos. At gusto kong matupad yun sa tulong ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat maging ganito prinsipyo mo. Hindi ka nagbibigay para maghirap ka o kabawasan sa'yo. Dapat ang isipin mo kung bakit kailangan mong magbigay at maging matapat para tugunin ng Diyos ang pangarap mo. Kaya, nung nagkausap kami, sabi ko sa kanya, wala ka palang transaksyon, pero bakit kinuhanan mo na ng 10%? Sabi ko, ang turo ng Biblia, yung first fruit, doon mo kukunan ng 10%. Sabi niya, Pastor, alam ko yan. Kasi tinuro ko sa kanya yung tamang pagbibigay. Pero sabi ko sa kanya, itatama lang kita. Pero ang sagot niya sa akin, Pastor, alam ko yan. Pero ito, commitment ko sa Diyos. Kaya nung narinig ko yun, sabi ko, sige, tatanggapin ko. Mga kapatid. So, tinanggap ko. Sumunod ng buwan, mga kapatid, anong kasunod? Hindi na 40,000 ang ibinigay niya. Yung sumunod na buwan, ang ibinigay niya, sarili niya, kasama ang buong pamilya. Anong ibig kong sabihin? Nagpa-lunch out sa Dasmariñas, Cavite. Sabi niya, Pastor, i-send out mo ako. Sabi ko, that time, wala tayong pera. Sabi niya, Pastor, ipag-pray mo lang. No?
Bihira yun sa mga workers na magpapasend out without support. Pero violation naman din yun sa mother church na kapag inirelease mo, hindi ka susuporta. Tumulong rin ako nung siya ay naroon na. At ngayon, mga kapatid, nung na-establish yung gawain sa Dasmariñas, inanong ko siya, sabi ko sa kanya, kailangan ko na merong papalit na pastor na mature dito sa established church. Sabi niya, pastor, ayaw ko mag-take over, gusto ko mag-pioneer. Kaya nag-pioneer siya sa may San Jose, Nueva Ecija. Ito yung sinasabi ko. Mga kapatid, siguro kung ako ay nagtatayo ng sariling emperor, ako siguro kung makasarili, palagay ko hindi ko ilalabas siya mga katulad niya. Kasi malaking tulong sa church. Pag yan ay sinend out mo, magagalaw mga kapatid ang finances. Magagalaw ang money. Yung mga tao. Magpapasimula ka muna. Pero ito nga ang katotohanan. Pag nag-release tayo, nagpadala tayo ng workers, ibigay natin yung pinaka-the best. At pag nagbigay ka ng the best, mga kapatid, ang Diyos magbibigay rin ng the best. Dumating si Brother Vincent. Nadala pa yung kanyang jacket, Sister Tricia. Tapos yung mga magulang niya. By profession, si Brother Vincent, nakakakilala. Engineer po siya sa DPWS. Si Sister Tricia naman, CPA sa COA. Yung backup senior, yung teacher natin yung sa baba. Hallelujah. Pero huwag ninyong isipin, ha? Pastor, baka naabutan ka ng maleta. Wow. Ibigay ng Diyos. Kaya pag nagbigay ka ng the best, bibigyan ka rin ng Diyos ng the best. Amen? Ayan, sabi nga rito, ang pagkawala nila sa Antioch ay naging pagpapala sa maraming bansa. Ang naging epekto nito sa iglesia ng Antioch, una, ang nagsakripisyo ang siyang lalong pinagpapala. Yan, tandaan natin ha. Ang nagsasakripisyo ang siyang lalong pinagpapala. Sa halip ng kabawasan, lalong naging makapangyarihan ang kanilang iglesia. Pinatunayan nila ng iglesyang handang magbigay ay iglesyang pinagkakatiwalaan ng Diyos ng mas marami pang gawain. Kaya ang punto ko rito, ang iglesyang nagsisend out ay hindi nauubusan, lalo itong pinupuno ng Diyos. Yan ang unang mensahe kung bakit may bakanting upuan. Dahil merong mag-asawa, merong pamilya na nagsakripisyo. Hindi madali mga kapatid ang mag-pioneer. 3 beses ako nag-pioneer, 3 beses ako nag-take over ng church. At 1 beses mga kapatid, naging assistant ako, evangelist, revivalist ng Mother Church. Kaya alam ko yung sinasabi ko. Pangalawang epekto sa iglesia ng Antioch, naging sentro sila ng pandaigdigang misyon. Mula sa Antioch, nagsimula yung unang missionary journey. Ang kanilang pagsunod ang naging daan upang makarating ang ebanghelyo sa maraming bansa. At ikatlo, na epekto, nagkaroon sila ng bahagi sa bunga ng ministeryo ni Pablo at Barnabas. Bawat kaluluwang naliligtas, bawat iglesyang na itatatag, at bawat leader na nahubog, ay bunga rin ng pananampalataya ng iglesia ng Antioch dahil sila ang nagsugo. Kaya hindi lamang ang tawag sa umaalis ay missionary, missionary din ang iglesyang nagsisend out. Kaya ang hamon dito ngayong umaga,
ang iglesia ba natin ay handang mawalan ng pinakamauhusay alang-alang sa misyon. Kaya kung ikaw ay isang disciple, baka isipin mo, hindi ko gagalingan. Kasi ako na pala yung nakahanan. No? A church that never loses workers to mission may be keeping what God intended to send. Yan yung totoo na ipinapakita rito. Huwag kang matakot na mawalan ka ng mga potential disciple. Hallelujah. Kaya hindi mo matatalo ang Diyos sa pagsasakripisyo at sa pagbibigay. Pag hiningi ng Diyos, tumugon ka. Pag nagsakripisyo ka, makikita mo mga kapatid, yung kapalit na ibibigay ng ating Panginoon. Second point, the open door. A symbol of sending o ang bukas na pintuan. Isaiah chapter 6 verse 8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susubuhin ko at sinong yayaon sa galang amin na magkagay sinabi ko, narito ako, subuin mo. Romans 10 verse 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila sinuko, gaya nga ng nasusulat? Anong pagkaganda ng mga paali ang mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Ang bukas na pintuan ay sumasagisag sa iglesyang hindi lamang tumatanggap ng mga tao, kundi nagpapadala rin. Ang pintuan ng simbahan ay hindi dapat maging dulo ng misyon. Ito yung simula ng pagpunta sa mga lugar na nangangailangan ng Ebanghelyo. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, alam niyo kung bakit pinapaunawa ko ito? Bakit gusto kong ipangaral ito para maintindihan po ninyo? Ang ating fellowship ay may vision. Church planting. Para maintindihan ninyo na mga kapatid, hindi isang pasanin, hindi isang obligasyon na naman o gastusin kapag meron tayong pinadala ng mga manggagawa. Dapat hindi raw maging ganun. Kundi dapat matuwa tayo kapag meron tayong sinisend out. At tulad ng pinangaral ko kagabi, no tribe left behind. Walang dapat na maiiwan. Sa version na ginamit ko roon, tulungan mo muna ako ngayon, tutulungan kita bukas. Yun yung fellowship. Hindi yung pagkatapos natin ilabas sila, pababayaan natin sila. Hindi. Meron tayong obligasyon, meron tayong responsibilidad na tulungan sila. Na habang gumagawa, dapat tutulong tayo. Kaya ngayong umaga, ito yung hamon. Ang pintuan ba ng ating iglesia ay mas madalas pasukan kaysa sa labasan ng mga manggagawa? The front door of the church should become the gateway to the mission field. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, yung ating pong pinapanalangin mga kapatid na CQ. Meron ng mga nagbulong din, na willing silang tumulong, meron ng nananalangin, no? Mga kapatid, ang kailangan na lang natin doon ay pagtitipunan. Kaya nga meron nagsabi sa akin doon, sabi niya, Pastor, magbibigay ako ng 2 aircon. Pag meron na kayong church doon, tapos meron na rin siyang mga gamit pang-street preaching. No? Yun na nga, meron na tayong pondo mga kapatid ng 2,000 NT.
Tapos merong isang Pilipina ron na kapag-asawa ng Taiwanese na meron siyang store. Yung nanay noon ay church member natin. Kaya sabi niya, kausapin ko yung aking anak na makahanap tayo ng building na pwedeng pagkatipunan. Pwedeng mapabilis at pwedeng tumagal itong plano ito. It depends sa ating mga desisyon. Unang, sino ang susugo? Sino ang susugo? Pangalawa, pag sumugo ba yan, susuportahan ba natin yan? Kaya depende. Kasi kung iniisip ko lang mga kapatid, na antayin muna natin yung mga aplikante natin na bago mga aplikante natin na makapunta muna roon, matatagalan. Isipin mo, open door. Bukas na. Bukas na. Ay sabi ko nga doon sa chat ko kaganina, sa mga kapatiran natin na nasa Taiwan, sabi ko sa kanila, sabi ko, parang hindi ako mapakalingan. Eh sabi ko nga kagabi, yung panawagan ko, kasi ang daming tumalo. Ang tumugod mga kapatid, 4 lang. Eh sabi ko kagabi, kung tatanggi kayo sa tawa, ako ang pupunta ron. Ako ang pupunta. Number 3, nais ko magtapos dito. The harvest field, a symbol of the Great Commission. Matthew 9:37-38, ang bukirin handa na sa ani. Na magkakay sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Ang dahilan kung bakit dapat may mga bakanting upuan ay dahil may napakalawak na bukiring naghihintay. Hindi kulang ang ani, kulang ang mga manggagawa. Kaya ipinapakita ni Jesus ang pangangailangan. Tatawagin ko ito, point number 1, the vision. Sabi doon, ang aanihin ay tunay na marami. Pinakita na ni Jesus. Kaya ang pangitain napakahalaga sa isang iglesia. At alam ba ninyo, yung ating pong nakikita, kapag yan ay natapatan ng coin, hindi mo na makikita yung nasa harapan mo. Kaya para maliwanag mga kapatid, ang nakikita mo, tanggalin mo yung coin sa harapan mo. Kaya kung minsan, ganito tayo. Iniisip natin, mangyayari kaya yan? Kaya ba natin? Kaguluhan, kalamidad, lindol, sunod-sunod. Yung Europe, nagpapanik buying sila sa aircon dahil sobrang init. Ang mga kotse, nasusunog sa sobrang init. Yung asfalto, mga kapatid, natutunaw sa sobrang init. Wake up call yan. Huwag na lang tayong lumabas sa ibang bansa. Dito na lang. Dito na lang mga kapatid sa ating bansa. Magpastal na. Pasama ng pasama ang daigdig. Kaya ito yung tignan po natin. Hallelujah! Ito yung nais ng Diyos. Pangalawa, inutusan niya silang manalangin. Tatawagin ko itong the preparation. Bago ang humayo kayo, na sinabi ni Jesus sa Matthew 28, sinabi muna ni Jesus sa mga alagad, manalangin kayo. Preparation. Ang bawat tunay na missionary movement ay nagsisimula sa panalangin.
Kaya mga kapatid, maliban sa mayroon tayong vision, dapat ipinapanalangin natin. No? Pinapanalangin natin yung lugar, pinapanalangin natin yung tamang tao na ipapadala ron. Papanalangin din natin ang resources. Kaya importante yung panalangin. Ito, dalawa lagi ang aking pong inaabangan. Pagising sa umaga. Kasi meron kaming Bible group na mga pastor. At every day, every morning, mga kapatid, yung ating pong headship, nagsisend out yan ng code. Bible verse. Ngayon, inaabangan ko yun dahil gusto ko na kapag inilabas niya yun, sinend niya yun, gusto ko ako yung unang makakapag-heart. Minsan, alasing ko ng madaling araw. Kaya inaabangan ko yun. At pagkatapos noon, saka ako mananalangin. Kaya, ang panalangin, napakabisa. Hindi ko makalimutan yung meron tayong pastor sa may San Pedro, Laguna. By profession, sila mag-asawa, mga professional. Yung lalaki ay teacher at yung kanyang wife, principal dun sa school nila. Kaya sabi ko sa kanya, dahil napakabata pa nila, sabi ko, merong magandang tawag ang Diyos sa buhay niyo. Mag-mission kayo. So, in-encourage ko siya una sa Taiwan. Mga kapatid, sabi ko sa kanya, mag-apply ka. Alam mo, sagot niya sa akin nung una, sabi niya, Pastor, yung anak ko maliit pa. At yung bahay namin na hinuhulugan, di pa bayan. Naintindihan ko yun. Pagkalipas mga kapatid ng ilang buwan, binalikan ko siya. Sabi ko sa kanya, mag-mission ka. Kaya wala pa rin dating para sa kanya. Kasi ang comfort zone niya, minahawakan niyang simbahan, yun yung simbahan pinagpastoran ko. Ngayon, 37 years na yung simbahan na yun. So, ibig sabihin may tao, financially stable. Kung minsan, ganun yung comfort zone ng mga pastor. Magpapasimula uli ako. Ano to? Panibagong hirap uli ito. Bubuo ka na naman ng tao. Na mga kapatid, dahil laging pinapangaral ito, lalo kong nahamon nung nakapakinig ako ng pangangaral ni Pastor Joe Campbell sa Malaysia nung dumalo ko ng Pioneer Rally. Doon ako naiyak. Kaya talagang nahamon ako sa pangangaral ni Pastor Joe Campbell. Kaya pagbalik ko ng Pilipinas, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, ang gusto ko, yung profession mo. Dahil yun yung kailangan. Mga kapatid, ayaw niya pa rin. Kaya ginawa ko nanalangin. Hanggang isang gabi, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Pastor, hindi ako makatulog. Nababagabag ako ilang gabi na. Pwede bang ipag-pray mo ako? Alam mo, sagot ko sa kanya, binabagabag ka? Oo, Pastor. Kasi yan ang panalangin ko para sa iyo. Bagabagin ka ng Diyos. Ay sabi niya, Pastor, baguhin mo na yung panalangin mo. Tututunan mo sa pagdinisyon. Tumugon siya. Binalikan namin ng Taiwan. Ang tagal ng aplikante. Sabi ko, subukan natin sa Japan. Kasi unang inoffer yung Japan, yung white niya. Ang problema, hindi nakapasa. Kaya kinausap ko si Pastor Boyet, ang ating national leader. Sabi ko, Pastor, bahala ka na magplano sa kanya kasi yung plano ko hindi umubra. Baka may plano ka sa kanya. Sabi niya, padala natin sa Thailand. Ay, teka muna. Sa Laos na lang. Sabi niya, ano sa tingin mo? Sabi ko, Pastor, kung sa Thailand, sa Laos mo na lang ipadala. Kasi yung pastor doon, yung missionary doon, kaibigan ko. Pero kaibigan ko rin, yung nasa Thailand. Pero mas matibag sa akin, taga Manila. Kasi yung missionary nila, mga kapatid, galing ng Davao.
No? Ay sabi ko, pastor, padala mo doon sa Laos para may katulong yung ating pastor doon, yung ating missionary. Ay pagdating doon, mga kapatid, tingnan ninyo yung ginawa ng Panginoon. Nag-apply yung kanyang wife sa isang eskwelahan, private school. Nung nakita yung kanyang resume, yung kanyang background na principal, alam mo, ginawa ng school doon, ginawa siyang principal. Tapos yung anak niya, libre pa sa private school na nag-aaral. Ngayon, pag bumalik ka ngayon sa Laos, makikita mo, merong Laotian na nagpapadisciple. Diba? Alam naman niyo, nakarating dito yun. Nung conference, may mga dinala siyang Laotian. No? Taga rito, hindi Laotian ha, Laotian. Taga Laos. Isipin mo yun. Kung hindi siya tumugon sa tawag ng Panginoon. Ngayon, nagkausap kami, ang plano niya, mga kapatid, China naman. Hallelujah. Mananangin, napakahalaga yan. Preparation. Ito yung isa sa napaka-importante, mga kapatid. Mananangin tayo. Amen! And lastly, inihanda niya silang isugo. Ito yung the mission. Kaagad pagkatapos nito sa Matthew chapter 10, ang mga alagad na nalangin ay sila rin sinugo. At sa Matthew 28, 19-20, pinalawak ni Jesus ang utos. Humayo kayo, gawin yung alagad ang bawat bansa. Ang Great Commission ay hindi great suggestion. Kasi marami tayong mga great sa buhay. Great house ang pangarap natin. Great finances ang pangarap natin. Mga kapatid, great dream. Pero nakakalungkot dito, yung Great Commission na isasantabi natin. Kaya ang Great Commission ang dapat maging pangunahing misyon ng bawat iglesia hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya tandaan natin, huwag nating hayaang matapos ang ating ministeryo na komportable, ngunit kulang sa pagsunod. Kaya ang tanong, tayo ba ay isang mission-minded church? Kaya ang hamon sa atin, habang nagdaragdag tayo ng upuan sa loob ng simbahan, sino ang magdadala ng ebanghelyo sa mga lugar na wala pang iglesia? Heaven rejoices not because churches are full, but because the harvest is being rich. Kaya mga kapatid, tatlong simbolo ng isang tunay na sending church. The empty church, ibig sabihin may handang magsakripisyo. The open door, may mga handang magsuko. And the lastly, the harvest field, may mga handang umabot ng mga kaluluwa. Mga kapatid, nung nakatanggap ako ng text, meron pong nag-donate patungkol sa Syria. Alam nyo, binili ko kagad ito ng 57 pirasong Syria. Ayan, naka-stack. Tignan nyo, naka-stack yan. Alam mo ang ibig sabihin yan? Para kapag meron tayong sinet out, meron ng mga mauupuan. Seat of faith. Wala pa yung pinapadala natin, pero nag-iipon na tayo ng gamit rito. Amen? Kasi ito yung pintig ng ating fellowship. Magpadala ng mga manggagawa. Alam niyo, nung pumasok ako sa simbahan ito, hindi na ako nakalabas eh. At the age of 16 years old. Pagdating ng 18, sabi ko doon sa akin, pastor, ano requirements? Kasi gusto ko magpastor. Sabi niya, kailangan tapat ka. Ginawa ko yun. Kailangan may Bible study ka, may outreach ka, ginawa ko yun.
Pag nagdala ko ng kaluluwa, mga kapatid, isang gift. Akin ang pamasahe, akin ang pakain. Kung isang uutangan ka pa ng mga dinadala mo sa simbahan. Sabi ko, lang yan. Magbabayad ka ng presyo talaga eh, para mawin mo lang sila. No? Eh sabi nung binalikan ko yung aking mentor, sabi ko, nagawa ko na yan. Ano pa kulang? Sabi niya, mag-asawa ka na. Kasi hindi tayo naglalansaw ng binata. Eh nag-asawa ko. Inanap ko kagad yung makakatulong sa ministry. Kaya si Mrs. Close friend ko yan. Pares kami disciple. Magkaibigan kami. Nung nalaman niya, naliligawan ko siya, nagalit. Sabi niya, magkaibigan tayo, tinatanong mo ako. Sabi ko, gusto kong palalimin yung relasyon ko sa iyo. Hindi lang maging kaibigan, kundi katuwang sa ministry. Kaya sabi ko sa kanya, amen na ba? Sumagot siya, amen na. Kaya sinabi ko doon sa pastor natin, pastor, sinagot na ako ni Sister Susan. Kaya nagulat siya, paano biglang sinagot? Di ka pa nga nang ligaw. Ba't tinanong biglang sabi ko sa iyo, amen na ba? Ano sagot mo? Amen na. Ano ba sa Tagalog ng amen? Di ba, oo? O di sinagot mo ako. Sabi ko, aatras ka. Subukan mo matras, maraming nakapila. Eh, takot rin siya. Sabi niya, hindi. Sige na. Ayun, ilang buwan lang, kinasal kami, mga kapatid. No? Kinasal kami. Pagtapos ikasal, send out na kagad. Hindi namin naranasan yung katulad ng kinakasal ng mga disciple ngayon na may honeymoon pa sila. Pagtapos ikasal, hindi magpapakita ng 1 linggo sa simbahan. Pag tinanong mo na saan, Pastor, honeymoon stage namin ngayon. Kami hindi namin naranasan yan. Hindi namin naranasan din yung magtawagan ng ma, pa. No? Meron pang iba eh. Pag matamis, honey. Tapos doon naman sa lalaki, pie. Honey pie. Hindi rin namin naranasan yung pag-uupo ka. Di ba magkakain pa? Tatakbo ka na. Uupo ka muna rin po. Sa kakauupo. Hindi ko rin naranasan mga kapatid yung pagtapos kasal, bubuhatin mo yung misis mo. Wala kaming romansa noon. Expose kagad kami sa evangelism. Expose kagad kami mga kapatid sa mga demon possessed. Pagkakas-out sa pangangaral, evangelism. Kaya ang tunay na disciple, huwag kang sobrang lover boy, huwag kang mas sobrang romantiko. Hindi kasi Mr. Suave. Amen? Eh, huwag patagalin ang tawag ng Diyos sa atin. Habang tumatagal, maraming mga kapatid ang mga napapahama. Kaya kailangan tumugod tayo sa tawag ng Panginoon. Ito ang pintig ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Sa ating pagtatapos, hahamunin ko kayo. Huwag mawawala yung pintig ng ating fellowship sa buhay natin. Evangelism. No? Evangelism. Kaya sinimulan natin ito nung nakaraan pagkatapos kong mangaral sa pangangaral. Nung hapon sumama kami ni Sister Susan. Sabi ko, sama tayo. Nakaisang bagsak pa lang kami, yung pangalawang bagsak, biglang tumirik yung speaker. Eh sabi ko, kung kailan ako ginaganahan, doon pa ako napahiya. Kaya ang ginawa ko mga kapatid, bumili ako ng malaking speaker. Sinampulan na namin kahapon yan. Kaya mga disciple, may mga flyers tayong pinagawa dyan, may paghayo. Hallelujah, may paghayo. Hallelujah.
stage ng fellowship natin. Discipleship, magpaalaga, magpa-disciple. Church planting. Pag panahon mo na, tumugon sa tawag ng Panginoon. Ito ang pinakamataas. Ngayon, i-address ko naman to sa mga member. Pag meron tayong pinadala, suportahan ninyo. Hamon ito. Although hindi lahat ay tinawag para maging pastor, pero tinawag ka ng Diyos para suportahan ang mga ipapadala. Kaya ito yung hamon. Kaya kung ikaw yan, nararamdaman mo, ang nararamdaman ko, ito yung nais ng Diyos, yung pangitain, yung ating vision, yung ating mission. Ito yung challenge sa atin. Tumugon tayo. Ay po'y tumayong lahat. Gawin nating saksi ang altar na ito.